Sa pangalawang video message na inilabas ni Zaldico nitong Sabado, inilahad niya ang iba pang revelasyon tungkol sa mga umano'y katiwaliang nagaganap sa administrasyon. Hinamon niya si Ombudsman Crispin Remulla na imbestigahan si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Bukod sa nagbitiw na House Speaker, pinaiimbestigahan rin niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano'y pangunahing nakinabang sa korupsyon ng budget insertions. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Ilang oras matapos i-upload ang video, naglabas ng pahayag ang Office of the Ombudsman. Ayon sa ahensya, matagal nang bukas ang kanilang opisina para kay Zaldico at matagal na rin nilang hinihingi ang kanyang kooperasyon, kabilang na ang pagbibigay ng mga ebidensyang hawak nito. Paliwanag ng Office of the Ombudsman, kapag may nagbibigay ng testimonya para sa isang imbestigasyon, kailangang dumaan ito sa proseso, gaya ng pagsusumite ng salaysay at pagsailalim sa pagsusuri. Ngunit taliwas nila dito ang piniling gawin ng dating mambabatas na isinapubliko ang kanyang kwento online. Ayon sa Ombudsman, kailangang umuwi ni Ko at isumite ang kanyang salaysay upang maberipika, tulad ng ginagawa ng sino mang tumetestigo sa mga kasong may kinalaman sa anomalya. Tiniyak rin ng Office of the Ombudsman na handa silang bigyan ng proteksyon si Zaldico kung napipigilan itong makipagtulungan dahil sa takot. Anila, mahalaga ang kaligtasan ng mga testigo, lalo at kailangan ito upang tuluyang malaman ang katotohanan sa gitna ng mga investigasyon. Binigyan diin ng ahensya na kung talagang hustisya ang hangad ni Ko, dapat mag-uumpisa ito sa kanyang pakikipagtulungan at hindi sa paglikha lamang ng ingay online. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.